Kumusta po kayo? Sa wakas natuloy na rin ang hinihintay nating impeachment ni VP Sara, yung tinatawag na paraan para siya ay matanggal sa kanyang posisyon bilang isang vice presidente. Narinig po natin ang sinabi ng prosecutor. Ang prosecutor po dito, sila po ay nagdidemanda para tanggalin ang isang opisyal na kagaya ni VP Sara sa kanyang posisyon. At ang gumagawa po niyan ay walang iba kundi ang ating House of Congress. At nagbigay na sila ng articles of impeachment. 4 po ang nakalagay sa articles niya. At narinig na natin, napanood na natin kung ano ang side ng prosecutor. Sinasabi ng prosecutor ay ganito. Nagkulang si VP Sara sa pananagot ng kanyang mga trabaho, lalo na pagdating doon sa pera. At yan ay patutunayan nila na ang pera na to ay hindi ginamit ng tama at maayos mula nung siya ay naging vice presidente. Yan po ang pinaka main accusation ng Congress, ng House of Congress. At sinasabi nila na ito daw ay nagawa ng paraan na ma-impeach siya sa Congress dahil may mga ebidensya silang nakuha kagaya ng mga resibo, yung mga dokumento, yung mga report sa government, yung mga video recording, at saka yung mga sinumpa, at saka mga ibang dokumento na nakuha nila o kaya mga sinabi ng mga kanilang mga testigo. At isa pa dyan, sigurado, hindi nahihiwalay yung kanilang akusado na siya ay may kasalanan na siya ay nagtangka or nag-accuse sila na siya ay nagbintang na papatayin ni VP Sara ang Pangulo ng Pilipinas. Yun po ang sinasabi ng prosecutor. Ngayon, ang sinabi naman ng prosecutor mismo na ang gagawin nila, ang lahat ng ginagawa nila ay according to the law sa batas natin. Kaya napag-usapan palagi ng bawat prosecutor at saka yung tinatawag na defense group. Lagi nila sinasabi ang ating constitution. Ano po ba ang ating constitution? Yan po ang pinakaina ng lahat ng batas na pinanggalingan ng paano patatakbuhin ng ating gobyerno at mga batas na maaaring magsabi sa atin kung paano tayo bilang isang citizen ng bansa ang dapat gawin. Ayan po ang tinatawag na supreme law or yan ang tinatawag na pinakamataas na batas. Pareho sila nagsasabi, ang prosecutor at saka ang defense ang nagsasabi ng gagawin nila lahat according to the law. Ang sabi po ng prosecutor, ang pinakamalaking kasalanan dito ni VP Sara ay tinatawag na accountability, yung pananagutan sa bansa at sa mga tao. Ang depensa po dito ng grupo ni VP Sara na sinasabi na hindi yun ang issue dito. Ang issue dito ay motivated ito ng politiko. Nagagawin lang talaga ang impeachment para matanggal si VP Sara na tumakbo bilang presidente sa 2028. Yan ang sinasabi ng depensa. Ngayon, kung titignan ninyo o pakinggan ninyo ang usapan nila, ang mga sinabi nila kahapon, ang sinasabi ng prosecutor na ang accountability or abuse na ginawa, allegedly abuse na ginawa ni VP Sara ay nagpapababa o nakakawala ng public trust o pagkatiwala ng mga Pilipino. Pero alam niyo naman kung gaano kataas ang tiwala ng mga Pilipino ngayon kay VP Sara kumpara sa tiwala ng mga Pilipino, hindi lang dito kundi sa abroad, sa
trabaho ng ating gobyerno ngayon. Ang sinasabi ng depensa na kailangan maski sino man ang humarap sa impeachment court o maski anong korte, siya dapat ay bigyan ng tinatawag na karapatan na idepensa ang kanyang sarili at dapat mayroon tinatawag na due process. Ano ba yung due process? Bigyan ng pagkakataon ang depensa na ibigay o sagutin lahat ng mga akusadong kaso sa kanya. Yan ang sinasabi. At sasagutin daw ng tropa ni VP Sara ang akusasyon ng prosecutor. Ang sinasabi ng prosecutor, meron silang maraming ebidensya, lalo na pagdating sa pera. Subalit ang nangyari kahapon, nang bumoto ang Senado na ibalik ang kahon na selyado sa BIR na gagamitin nila sa pagsasabi ng ebidensya nila para patunayan na merong maling paraan ng paggamit ng pondo ni VP Sara, ay halos nawala na ang pinaka-ebidensya nila. Subalit ito'y pwedeng ibalik kung sakaling hingin ito ulit ng Senado. So nawala na siyang ngayon doon. No? Ngayon, ang sinasabi ng prosecutor na dapat walang tao o maski sino man, maski sinong opisyal ng gobyerno ang maaaring magsabi na siya ay mas mataas pa sa batas. Ang sinabi naman ng depensa kahapon ay ang batas nga dapat ang ginagalang natin, lalo ng ating konstitusyon, at dapat ito ay hindi gagamitin or pagtatangkang gamitin sa political reason o gagamitin ito pampolitiko. Yan ang makukuha ninyo sa mga sinabi ng prosecutor at depensa. At sa mga ordinaryong Pilipino, huwag na natin masyadong pakinggan ang sinasabi nila sa legality o political action ng Senado dahil isa lang naman talaga ang dapat natin titignan. Maraming mga Pilipino hindi nakakaintindi talaga ng Constitution. So huwag na nating pakinggan yun, huwag na nating intindihin yun. Napakalalim po yan. Pangalawa, yung sinasabi nilang political reason kung bakit may impeachment, tanggalin nyo na rin yun. Dahil pagdating dyan sa Senado, may sarili silang ginagawang batas. Nagbabago sila. Ginagalang ng Supreme Court lahat ng gagawin ng Senado bilang isang independent entity o independent branch of government. At meron silang kapangyarihan na nasa batas na pwede nilang baguhin lahat ng rules. Maski na yung paggamit o pag-elect kay Senator Gatchalian na Senate President. Ang mahirap lang dito, bakit kailangan pa si Senator Escudero na humawak ng tinatawag na impeachment court? Kaya hindi magandang tignan na dalawa ang nakaupo doon eh. Sinasabi nila kasi abogado si Escudero at hindi raw abogado si Gatchalian. Pero siya na nga ang binoto nilang Senate President. Kakayanin yan sigurado. Tsaka hindi naman talaga nasa background ang pagiging isang Senate President o kaya impeachment court. Abangan natin ang mangyayari bukas sa second day kung sana maayos ito dahil napakasayang naman kung hindi maayos ang paggawa ng Senado sa impeachment at napapagod na rin tayo bilang isang Pilipino na ma-delay itong impeachment ito. Pangalawa na ito, kailangan matuloy at matapos na kaagad-agad. Maraming salamat po.